Opo. Sapagkat wala po talaga pala doon sa Macau. Yun ang isa pang request nila. Opo. Possibly magkaroon tayo ng hiwalay para hindi na sila gumagastos daw na nagpe-ferry patungo pa rin doon sa Hong Kong. Opo, alam po nyo, nag-ferry ako minsan mula sa Macau patungo ng Hong Kong. Naku po, ay talaga ako hilong-hilo, Karay, sapagkat maalon pa yung dagat. Talaga namang, tapos hindi ako sanay doon sa ganong klase ng mga, naku talaga, napakaganda po ng mga balakin ninyo. At saka isa pa, maraming hindi po, maraming nakakaalam po nito. Opo. At pagkabilikit po na natin ng Hong Kong, ang pagkaakala po natin purely mga domestic helpers lamang po. Yun po ang kadalasan sinasabi. Yes. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo, mga kaibigan, na ito pong mga nagtatrabaho po ng mga kababayan po natin sa Hong Kong. Ang grupong Hong Kong-based na mga OFWs, ang mga higit na professional. Napakarami po nila mga teachers na napunta po doon sa domestic helper. Yes. But actually, bagamat ang term po ay domestic helper, pero professionals pala. Ang ginagawa nila, sila po ang nagtuturo sa mga anak-anak ng mga Chinese families. Nagiging tutor po sila. And secondary lamang po yung pagiging domestic helper. Talaga? Oo, mga teachers, Talaga? So, professional. So, ang nakakakuha pala, Ginoong Ray Langit, ng benepisyo ng kagalingan nitong mga professionals natin, lalo na mga teachers, yung mga kabataan doon sa mga lugar kung saan sila naglilingkod ngayon sa ibang bansa. That's true. Talaga namang napakahirap. Doble ang benefits na nakukuha ng mga bata dito sa Hong Kong. Sabagat meron silang English teachers. Yes. Meron pa silang kasama sa bahay. Talaga naman, napakaganda ng gawain. Alright. Sa edukasyon po, ang isa po sa mga naririnig nating madalas ngayon, Ginoong Ray Langit, kandidatong senador ng Lakas Kampi CMD, yung pong pagkakaroon ng libreng edukasyon sa kolehiyo ng ating mga kabataang matatalino, deserving, pero walang pera. Ano po ang balakin ng isang senador, Ray Langit, sa isyong yan? Nais ko lang pong i-cite for a while ang ilang pong mga nagawa ng inyong abang likod bago po natin ilatag po yung future. Alam mo, kabatas napakasarap pong pag-usapan mga kaibigan kapag hindi pa ho nangyayari. Masarap pong i-drawing at saka masarap na ipangako kapag hindi pa ho nagaganap. Yes, pero ayan po rin yung, I don't want to disabuse your mind. Ayan po rin yung i-share ko lamang po sa inyo bilang isang pribadong individual, isang mamamahayag, kung ano po ang nagawa po namin sa pribadong pamumuhay, hinggil po roon sa advokasya, hinggil sa edukasyon. Noong maganap po ang isang malagim na earthquake in 1990 dito po sa Baguio. Kami po ang isa sa mga nag-push po doon sa ating mga minero ng Benguet mining na gumapang dun sa mga tunnels na ruins. O para tama-tama kanina, nabanggit natin si Miss Sonia Rocco. Siya po isa sa mga biktima rin sa Baguio. Ito pong mga minerong ito ang gumapang, nagmatapang. Sila po ang nag-risk ng kanilang mga buhay. At nakita po namin yung yung heroism na ipinakita po ng ating mga minerong yon. Ang ginawa po namin, ako po bilang chairman po ng KBP Metro Manila, bilang chairman din po ng Kasanggamot Langit Foundation. Nakipag-tie-up po ako rito kay Ambassador Antonio Cabangon Chua. Dito sa Hero at nag-create po kami ng isang Common Heroes Foundation. Na-identify po namin ang mga heroes na ito. Pinag-aral po namin yung kanilang mga anak. Pagpatapos po kami ng nursing. Napakaganda naman. Yun po isa lamang po sa sitwasyon at ilang po mga nursing na iba't ibang mga pamilya po yun. Ang isang good example din po, isang bright girl na ang pangalan po ay Joanna Bernardo. Itong si Joanna Bernardo po ay pumasa po sa British Columbia sa Canada. Pero to start with, wala po siyang visa, wala po siyang pamasahe, wala po siyang titirhan doon sa Canada para po para tanggapin yung scholarship. Yun. So dumulog po sa inyong abang likod. Nung makita po namin ang capacity noong bata at sayang na sayang naman kung hindi matutulungan, ang kanyang ina ay wala na po, patay na po ina niya. Ang father naman po niya ay nasa Bilibid Prisons, Muntinlupa. Si Kaboy.
So, ang ginawa po namin, tinulungan namin magkaroon siya ng visa. Tinulungan po namin siya magkaroon ng ticket, courtesy ng Philippine Airlines. Yes. Tinulungan po namin, naghanap po kami ng poster parent doon po sa Canada. Yes. At naghanap po kami ng magpo-provide sa kanya ng allowance. Nakapagpatapos po kami ng environment and reforestation course dito po sa Canada, sa British Columbia Canada University. Na-document po namin ang story niya. Pinuntaan pa ni Reister nung nabubuhay siya para lahat ng kanyang ginagawa rin sa eskwelahan. At ngayon ay pinakikinabangan na po ng ating gobyerno. Napakaganda po niya. So, ibig sabihin pala niyan, Ginoong Ray Langit, hindi lamang pala balakin sa panig ng isang Ray Langit ang isang libreng edukasyon sa kolehiyo, kundi nagampanan na ninyo ito. Bago pa kayo nagbalak na kumandidatong senador. Tama ka, Batas. Ito pong halimbawa po rito sa Lian, Batangas po. Ito'y malapit-lapit lamang po sa Metro Manila.